Magandang araw mga kababayan, isang matinding akusasyon ang ibinato ni House Majority Leader Martin Romualdez laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag kamakailan, sinabing isang malaking kasinungalingan ang mga aligasyon ng mga Duterte na umano'y may mga hindi tamang gawain ng administrasyong bangag, partikular na sa isyu ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Tambaluslos, hindi totoo ang mga pahayag ng mga Duterte na sila daw ay may kinalaman sa mga anomalya at pandarambong sa pondo ng gobyerno. Ani niya, imbis na magbintang, dapat ay magbigay sila ng konkretong ebidensya upang mapatunayan ang mga akusasyon laban sa mga bangag. Dagdag pa ni Romualdez, malabong mangyari ang ganitong klase ng pagnanakaw sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Sikuting Jr. na tapat at may malasakit sa taong bayan. Hindi pinalampas ni Tambaluslos ang payag ni VP Sara na nagsasabi may mga sinadyang pagkakamali sa pamamahagi ng pondo ng gobyerno. Ayon kay Tamba, sa halip na magsalita ng walang batayan, mas mainam kung magsasagawa na lamang ng masusing imbestigasyon upang mapanagot ang mga may sala. Patuloy na tututukan ng isyong ito at hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng administrasyong bangag at ng mga Duterte. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung masyado naman kayong bilib na bilib. Masyadong tinataas nyo naman yung mga pro Duterte na parang kami lang ang may control. Open po. Ang mga YouTube po, ang dami nyo nga YouTuber eh. Open, Mr. Speaker, ang YouTube, ang Facebook, ang X. Open po yan. Mapa pro Duterte ka, mapa pro Marcos ka. Ano po ibig sabihin? Kung sinasabi po ninyo na hanggang ngayon talo kayo sa social media ng mga pro Duterte, isa lang po ibig sabihin yan. Mas marami talaga yung mga pro Duterte kaysa pro Marcos. Di ba? Pwede kayong mag-YouTube, pwede kayo. O kaya, kung kahit mas marami yung vlogger nyo, mas kapanipaniwala yung mga vlogger ng Duterte. Ang tanong, bakit kapanipaniwala? Pasisimplihin ko lang po, Mr. Speaker. Kung ang pinagkukunan ng mga vlogger nyo na impormasyon, si Ninyo. Paano kayo magiging kapanipaniwala? Padaan nyo naman. Kung ang pinagkukunan nyo na impormasyon ay si Larry Gadon. Na nagsasabi na pag nakakapag-mall ka, mayaman ka na o hindi ka na mahirap. Wala talagang aasahan sa iyo. Mga pinagkukunan namin na impormasyon, si Tatay Digong, si BP Sara, si Kaufman. Ang layo sa inyo. Sila Attorney Trixie, sila Harry Roque, si Attorney Topacio. Sa inyo, si Gadon tsaka si Ninyo. Oh. Kaya wag nyo pong sisihin yung social media kasi hindi po exclusive yung social media sa mga Duterte. Pag lagi nyo pong sinasabi na ang social media ay tagapagpalaganap, isa lang po ang konklusyon niyan. No? Ang kaduda-duda, yung mga pasarbe ninyo. Paano mangyayari na kontrolado ng mga Duterte yung mga social media, tapos sa mga survey ninyo, pasok lagi, karamihan, mga pro Marcos? Hindi nagtutugma-tugma eh. Wala talaga, wala sa hulog. Angal kayo ng angal na ang lakas, kontrolado nyo na mass media, kontrolado nyo na mainstream media. O bakit, kung nagsasabi sila ng totoo, bakit panay ang angal nyo sa social media? Nakikita po ng tao yung ginagawa ni Maris Umali.
nakikita po ng tao yung ginagawa nila Sen Hernandez. Aktual, nabibidyohan. Kilala po namin yung mga pinuno nila. Si Arnold M. Clavio. Anong meron yung mga yan na katiwa-tiwala ba si Arnold Clavio sa tingin ninyo? May asawa, pinatulan yung minor edad na si Sara Balabagan. Hindi nagsosorry hanggang ngayon. Sa ibang bansa yan, matagal nang tinanggal yan si Arnold Clavio. Yan ang media natin. Mapagkalinga. O, tignan nyo yung anak ni Ninyo Mulak, di ba? O, anak ni Ninyo Mulak, anong ginawa? GMA din yata. GMA ba? GMA rin ba yun sa anak ni Ninyo Mulak? Ano ba meron dyan sa GMA? Nariyan kasi si Arnold Clavio kaya paano magtitiwala sa inyong mga tao? Okay, punta tayo dito kay Kaufman. Alam nyo, barado kay Kaufman yung Rappler, ini-interview. Okay, eto, tignan natin. In-interview na Rappler si Kaufman. Sa mga hindi po nakakakilala kung sino po si Kaufman, siya po, si Nicholas Kaufman po ang abogado ni Tatay Digong sa ICC. Okay, kaya habang pinakikinggan mo po si Kaufman, lalo kang naniniwala na mapapalaya si Duterte kung magiging patas tong ICC. Pero kung hindi naman patas yung ICC, expected na natin yan kasi wala naman na naniniwala dyan. Patutunayan niya lang na kangaroo court siya. Ito po ang tanong na Rappler. Will you challenge admissibility and jurisdiction provided for under Article 19? Will you raise a violation of Article 59 or both? Ang tanong niya, i-raise nyo po ba yung questionin nyo ba yung jurisdiction at saka yung violation ng Article 59 or pareho? Ito po ang sagot ni Kaufman. I'm not disclosing defense strategy. Hindi ko ibubulgar sa inyong mga taga-Rappler yung defense strategy namin. No? Okay. You, however, are quite clearly aware of the weaknesses of the case. Pero kayong mga bobo kayo sa Rappler, alam na alam ninyo na mahina ang kaso kay Duterte. Kitang-kita nyo, tinatranslate ko lang sila sabi ni Kaufman, namely the grievous violation of due process and the shaky jurisdiction basis. Ito po sinabi ni Kaufman. Hindi nila sinunod yung due process, hindi nila hinarap si Duterte sa korte. At saka wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Otherwise, why would you point to me the very two legal issues that the government of the Philippines itself fears after having colluded with the Office of the Prosecutor at the ICC? Kasi hindi mo yan itatanong sa akin kung sa tingin nyo, hindi yan yung pupuntuhan namin. Kasi hindi mo itatanong yung ikinatatakot ng Philippine government na mapawalan sala o mabasura tong kaso na to dahil dyan sa ginawa nilang pakikipagsabwatan. Yan. Sa ICC prosecutor. Okay. To abduct, kidnapin, at dalhin sa ICC si President Duterte sa dahig. This was political hit job and everyone in the Republic of the Philippines knows it. Okay. Pati kayo sa Rappler, alam ninyo na ito ay political hit job. So, dalawa po yung pinupunto, no?
Pero hindi po siya nagsabi. Rappler mismo yung nag-insinuate. Alam po na pati ng Rappler na mali po yung ginawa po nilang abduction. Abduction na po ang tawag. Kidnapping kay Pangulong Duterte. At mali rin po yung ipagpalagay na wala na po silang jurisdiction, maski po Presidente ng Pilipinas nagsabi na walang jurisdiction. Pero patuloy pa rin nakipagtulungan sa pagpapakulong. Pero sa pagpapalaya, ayaw makipagtulungan. Yeah? O, baradong-barado eh. Sabi na, kaya mo nga tinanong sa akin yan dahil alam mo na yan yung gagawin ko. Pero hindi ko ibibisto sa iyo kung anong, hindi ko sasagutin kung anong taktika ang gagawin namin ng mga defense team ni Duterte. O, tanong uli ang Rappler. What's unique about the case of Mr. Duterte that makes you confident of an acquittal? Ano ang kakaiba sa kaso ni President Duterte? Bastos kayo sa Rappler. Mr. Duterte lang ang tawag nyo. Palibasa yung amo nyo. Hap-hap. Hindi po hap Pilipina. Hap iguana, hap buhaya. Eh, bastos kayo eh. Nararapat lang sa inyo, bastusin din. Ang inyong amo ay hap iguana at hap buhaya. Ano daw? Ano daw ang kakaiba sa kaso ni Mr. Duterte? At naniniwala si Kaufman na ma-acquit si Duterte. Okay. Sabi ni Kaufman, the very factors that you have highlighted above. Yung mga sinabi mo, yun mismo ang mag-acquit kay Duterte. Bakit po? Kasi po, yung dalawa na yun, yung issue ng jurisdiction at issue ng walang due process, kinidnap si Tatay Digong. Nasa rules po yan rules po yan ng ICC. Ngayon, kung mismong rules nila ang hindi nila susundin, sino pang magtitiwala dyan sa mga yan? Imagine niyo, kinidnap niyo yung tao para usigin. Doon pa lang dapat malaya na si Tatay Digong. Di ba? Okay, Rappler. Tanong uli yan, Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines. O, eto mga taga-Pilipinas, makinig kayo. Niloloko tayo ng Rappler. There's been a lot of talk in the Philippines that the harassment being suffered by the victims, their lawyers, and other human rights defenders only boost the prosecution's case. What can you say to this? Yung harassment daw po na ginagawa natin sa mga lawyer. Sino kaya yung lawyer? Si Conti? Hindi namin hinaras si Conti dahil siya ay lawyer ng ano. Hinaras namin si Conti. Hindi pala namin hinaras. Umamin na hinaras. Hindi po namin hinaras. Puta, pwede mo ba i-haras yan? Abogado yan tayo, pangkaraniwan tao lang. Hindi namin hinaras si Conti. Yung mukha niya lang. Pwede mo ba i-haras si Conti? Nakakatakot ang pagmumukha niya. Baka lunukin kami. Hindi namin hinaharas si Conti. Puta, may nakakaharas ba dyan? Sumasagot lang po kami. Pag sinabi mo maganda si Conti, pinakamagandang abogada ng harassment yun. Hindi naman eh. Okay. Sino pa? Suffered by the victims. Alam ko dalawa lang po yung hinaras natin. Hinaras. Yung inaano natin, di ba? Si Conti, tsaka si Aling Lydia. Anong pangalan? Aling Sheila. Si Aling Sheila, hindi po siya biktima. Yung anak niya kasi namatay 2024. Kaya po namin kantsaw lang po.
Hindi po namin hinaras si Aling Sheila. Kinakantsawan lang namin si Aling Sheila kasi si Aling Sheila po ay sumama doon sa rally ng mga AJK victim. Samantala ni Duterte samantala yung anak niya namatay noong 2024. Alin Lydia, lityon pala yun. Ito po sagot ni Kaufman. Tignan niyo. Si Kaufman talaga matalino eh. Mr. Duterte is not responsible in any way for the harassment caused to any individual of nature that you mentioned. Yeah? Walang kinalaman si Duterte dyan sa harassment. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecutor's case to be boosted, kinakantsawan po namin, hindi po namin hinaharas si Aling Sheila. Saan ka nakakita? Sumama ka sa AJK victims ni Duterte, namatay yung anak mo 2024. Hindi na presidente si Duterte noon. Pinagtanggol pa ni Conti. Dahil nakulong din daw yung anak niya na nakulong daw yun ng panahon ni Duterte. Kaya biktima pa rin na AJK. Ano ba AJK? Extrajudicial killing. Hindi naman extrajudicial kulungan eh. Ikaw talaga, Conti. Ito lang masabi ko, kung ano ang itsura mo, ganun, kung gaano kaganda yung itsura ng pagmumukha mo, ganyan din kaganda ugali mo. Okay. Pero ito ang pinakamalapit. If harassment by unidentified and unaffiliated actors is presently causing the prosecution's case to be boosted, kung mabubus po nito yung harassment sa mga sinasabing biktima at sa attorney, then this would only indicate a need for extraneous and irrelevant factors to enhance a case which, as we know, is already fundamentally weak. So, ibig sabihin, kung ang magpapatatag ng kaso ay yung harassment na nagaganap daw di umano ngayon, kala Aling Sheila at kay Attorney Conti, isa lang po ang patunay niyan, no? Kung yan ang nagbubus ng inyong kaso, wala talaga kayong kaso in the first place. Matagal nyo nang kinasuhan si Duterte, eto ngayon lang to nagaganap eh. Irrelevant po yan. Nung kinasuhan nyo ba si Duterte, napursin nyo na pagdating po ng 2025, ihaharas po si Aling Sheila at saka si Conti. Kung matatawag na harassment yun, yung pangangantyaw. Alam nyo, kantsawan lang po yan. Kaya namin kinakantsawan si Conti. Ang ganda eh. Para kang alam nyo po, si Conti, yung beauty niya para kang nasa kalangitan. Opo. Ang tawag ko rin sa mga beauty na ganyan, mga heavenly beauties. Di ba may mga soft drinks beauty tayo? Soft drinks beauty, mga iba pang beauties. Ito po, heavenly beauties. Para silang mga model sa St. Peter's. Magkakaba siya si Maria Ressa, si Conti, si iyakin nga ako, kaya nga ako tawa ng tawa eh. Heavenly beauties. Yan po. Si Conti, si Maria Ressa, tsaka si French Castro. Pwede po silang pang-model ni St. Peter's. St. Peter. Okay. Endangered beauties. Opo, iyakin po ako, kaya nga ako tawa ng tawa. Sakto naman yung pangangantyaw mo sa akin. Kung kailan naman ako tawa ng tawa, tsaka mo ako kinantyawan na
Iyakin ako. Ano yung link saan? Links. Links po saan? Naghanap po ba kayo ng link sa... Saan po kayo naghanap ng link para po dyan sa mga beauties? Ano yung hinahanap niyong link? Yung itsura nila. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayo magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Hindi ko maano tong ano. Ay, nako. Itong mga nasa bahay, hinihingian ako ng verification code ng ano eh. Ayaw magsigising. Hindi ko tuloy mabasa yung inyong mga komento. Boss Buds, nakikisaw-saw si Bronner sa Chinatown. Oy, Bronner! Wala naman lusuban pa nangyayari. Gusto mo ba ilikas na kagad yung mga ano natin? Ano rin eh. Tawagan natin. Boss, ano masabi mo sa hawak kamay ng mga kapatid na Agila ng Davao habang nag-press con sa ICC facility? Ano? Ano masasabi mo sa hawak kamay ng mga kapatid na Agila ng Davao habang nag-press con sa ICC? Ayun nga po yung sinasabi ni BP Sara, no? Napaka-ironic pero nagpapasalamat siya kay BBM kasi una, naging close sila mag-ama. Sabi niya nga, wala po kaming napakatagal na panahon na wala kaming ugnayan ni Tatay Digong na ganito. Ngayon, araw-araw sila nag-uusap ng mahaba. Nagkukwentuhan daw. Parang, alam mo yun, parang yung kulang sa aruga ng ama. Kulang sa aruga ng ama. Si BP Sara, ang pakiramdam ko po, ano po siya, no, nangungulila sa ama. Tapos, ngayon lang po niya na naramdaman kasi nga lumaki sila na panay sa bayan. Yan po sinabi ni BP Sara. Lumaki sila, mayor yung tatay nila, walang panahon sa kanila. Ngayon lang daw siya, yung irony ng kung kailan nakulungan tatay mo tsaka kayo nagkaroon ng father and daughter relationship. O isa pa, ngayon lang din siya naging close kay Katie. Alam niyo naman, 'di ba? Sila Katie yung other family. May sariling nanay ito sila BP Sara eh. At wala talaga nung mga 6 na taon si Tatay Digong, minsan ko lang sila nakita magkakasama magkakapatid eh. Yung tuntong nila sa Malacanang. Pero hindi sila close. Parang ngayon daw, sabi ni BP Sara, meron na silang biglang ugnayan ni Katie. Nagkaroon siya ng kapatid. Sabi niya nga, nagkaroon ako ng mapapagalitan. Kasi pareho silang babae, di ba? Siguro nakikita niya lang sa social media si Katie na ano ba itong bata na to? Sarap kutusan ha. Pero ngayon, dahil mag-ate na sila, magagampanan niya rin yung pagiging ate niya kay Katie. O yun. Kaya sa lahat po ng masamang pangyayari, meron talagang may buti rin eh. May makakakita ka ng positivity sa lahat eh. Di ba? Romualdez, huwag kang hangal, pabudol pa more. Si Franz Castro ay formally mabuhay si PRRD abducted by Marcos. Huda si Marcos, huda si Romualdez, huda si Torre. Si Marcos lang po kasi si Romualdez parang outsider naman siya eh.
Si Marcos lang naman talaga yung ka-unitim, di ba? Hindi naman sumasabit na lang yan. There's always a silver lining sa lahat po, no? Biruin mo yun, pinagpapasalamat ni BP Sara. Di ba napaka-busy ni PRRD, lumalaki sila na mayor, tatay nila. Walang time sa kanila. Ngayon daw, araw-araw niyang kasama. Nagkukwentuhan daw sila tungkol sa buhay, sa mga problema, napapayuan. Alam niyo yun, balikan niyo po yung mga utak niyo. Pag ini-interview nun, ano po masabi niyo kay nung Vice President? Ano po masabi niyo sa tatay niyo? Hindi, wala. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni PRD. Laging gano'n ang sagot niya, di ba? Ano po update kung tungkol sa, hindi, may sarili silang mga, may sarili silang utak, may sarili, laging gano'n. Ngayon po, alam na alam niya. Kung kailan nakakulong, tsaka niya alam na alam yung panyanyari. Happy birthday, advance, Katie, sa April 10. Play safe yan si Tambaloslos, siya yung hands-on. Anong play safe? Hindi po siya play safe. Nakasawsaw po siya sa lahat. Kaya nga siya gustong-gusto niyang mamuno eh. Si Tambal Hapbuaya pa, Tintin Yuhu. Boss, pag nagsabi si Sara ng kalaban naman, mag-apply ng asylum sa abroad. Pag nanalo. Tama lang sana balita, mas maganda. Wala po akong pakialam sa inyo kung sa tingin nyo mali itong mga pinagsabi ko rito. Wala akong pakialam. Nagtataka lang ako bakit narito kayo. Duda pala kayo. Alam nyo po, ako ito very practical lang There are millions of channels in YouTube alone. Iba pa po yung mga pages sa Facebook. No? Noong araw, 5 lang po ang channel. Nagagawa po namin na maghanap ng gusto namin channel. Nanonood kami ng TV nung una kami nagka-TV. Wala pa pong remote control. Talagang iisa-isayin mo yung channel, tok, tok, tok. Channel 2, tok. Channel 4, tok, tok. Channel 7, tok, tok, tok. Kung channel 13 ka, nasa channel 4 ka, may option ka na pabalik, tok, 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 tok. No? Nagtataka ako sa inyo na pangangaralan nyo kami na sana tama lang ang binabalita. Kung duda po kayo sa lahat ng vlogger na pinanonood nyo, huwag kayong manood. Ba't nyo kinukonsumi yung sarili? Yun yung problema, pinoproblema nyo kami. Samantalang kami, milyon ang option nyo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, meron lang 5 option nun sa channel sa TV. Nakakahanap pa ako ng gusto kong panoorin. Kayo millions, sinisiksik nyo sarili nyo rito. Duda pala kayo sa akin. Labas agad pag nakita nyo itong mukha ko na to. Sabihin nyo, duda ako dyan. Lipat ako rin sa mga gusto ko. Pasimplihin nyo buhay. Hindi naman tayo mabubuhay ng 100 years. Kaya kayo nag-YouTube, gusto nyo mag-live. Meron. Pakigising mo lang si Trace, sabihin mo na hindi ko mabuksan yung aking YouTube. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!